tunay nga po ay napakabuti ng ating pong Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? Tunay nga po na patuloy siya na kumikilos at gumagawa ng mga himala katanda bagay na kanya pong pinapakita sa ating pong mga buhay upang tayo ay magkaroon ng pagkakaunawa sa kanyang mga salita. Amen? Kaya tunay nga po na sa gabing ito ay tunay nga po na muli po natin patubayan at muli natin isang puso at isarili sa ating mga puso at isipan ang paalala ng Diyos sa mga taong meron pong mga buhay o mga taong meron pong kanya-kanyang pag-uugali or makasariling tao. Amen? O makasarili para po sa kanila pong mga pamumuhay. Then kaya tunay nga po na sa gayon po ay makikita po natin yung bawat pag-uugali po ng bawat tao na nais ng Diyos na maunawaan natin na nakasulat po sa kanyang mga salita. Amen? Kaya sabi po dito sa una, sabi niya, hindi ka laging bida. Pahalagahan mo din ang iba gaya ng pagtrato mo sa sarili. Kaya tunay nga na hindi tayo parati ang dapat nating makita, kundi dapat matuto rin tayo na makita natin ang bawat kapwa natin. Na dapat ay makita natin yung kahalagahan ng buhay po ng bawat. Kagaya po ng ginagawa po namin sa inyo. Na tunay nga po na ipinapakita namin kahalagahan ninyo para sa akin. Ipinapakita namin yung kahalagahan namin kung paano tatakbo ang isang gawain ng Diyos. Ang templo ng Diyos. Ang kanya pong bahay-sambahan kung wala kayo. Amen? Kaya yun yung gagawin po natin na bilang pakikipagkapwa po natin sa lahat ng tao, sa bawat paligid po natin, na tunay nga po na tayo'y nakikiisa, na kahit ganun yung bawat pinapakita nila, ganun yung bawat nakikita natin, tayo po ay nagkaroon ng pakialam para po sa kanila, pagkakaunawa na ganun yung kanilang pamumuhay. Hindi man dahil sumangayon ka, kundi inunawa mo sila. Hindi pwede na ikaw lang parati. Dapat give and take. Marunong dapat tayo na pagbigyan din sila para sila din ay matuto na pagbigyan din tayo. Ganun yung ating pagtrato. Kung paano natin tinrato ang ating mga sarili, ay gayon natin tratuhin ng ating kapwa. Ay sabi niya nga po dito sa Mateo, chapter 22, verse 39, sabi niya, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya tunay nga po na ibigin daw po natin ang ating pong kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Yun po yung pangalawang utos po ng Diyos na dapat po natin ay sundin. Kaya dapat ay sa ganun pong kalagayan ay ipapakita po natin yung totoong pagsunod po natin at paggalang at pagrespeto natin sa bawat tao. Kung paano natin inibig ang ating sarili, yun din ang gagawin natin sa ating kapwa. Kaya sabi niya po dito sa pangalawa, hindi palaging ako maging sensitibo sa kapwa. Baka ikaw na pala ang sagot. Kaya tunay nga po, hindi dapat ikaw yung parating sensitibo sa iyong kapwa. Dapat ay matuto ka sa mga bagay na sa ganong kalagayan ay mapaipakita mo na parati kang nandyan para sa iyong kapwa. Kaya sabi niya po dito sa Filipos, chapter 2, verse 4, sabi niya, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa iyong sarili. Kaya tunay nga po na dapat ay pag malasakitan po natin ang bawat iba, ang kapakanan ng bawat isa po sa atin. Dahil dapat makita natin yung bawat kalagayan, situation ng bawat isa. Matuto tayo na ipakita sa kanila. Dahil sa ganung kalagay na ipapakita natin, ay hindi natin alam na tayo yung sagot sa mga bawat daing nila. Kasi bawat kapwa sa atin ay may mga daing. May mga pangangailangan na hindi natin alam na tayo yung gagamitin ng Lord para po sa kanilang mga buhay. Kaya dapat ay matuto tayo na bigyan sila ng panahon, oras para pakinggan. Amen? May time talaga na pagsasawa ka sa pakikinig mo sa kanila, kasi nga, andun nga lang po yung paulit-ulit po na sinasabi nila, pagpapaabot po sa atin, no choice po tayo kasi hindi po sila nakakalaya. Kaya, parati pong ganun ng ganun, paulit-ulit na sinasabi nila. Kaya, sa ganun pong kalagayan na kahit nagsasawa ka na, andun pa rin yung tainga mo, nakikinig pa rin. Yun yung pakikipag-isa natin, na pakikinig natin para po sa ating kapwa, na ipinapakita po natin sa Kanya na tunay nga po na tayo ay nakikipagkapwa
para po sa Kanya. Kaya sabi niya nga po dito, sa Pilipos, na sinabi niya po kanina na pag malasakitan daw po natin, makapakanan ng bawat isa po sa atin. At hindi lamang yung atin pong sarili, ang ating pong pagmamalasakit. Amen? Kaya tunay nga po na sa bawat buhay po ng bawat isa, sa bawat na paglapit nila sa atin ay meron pong reason. Bawat tao na lumalapit po sa atin ay meron pong dahilan. Bawat tao na kumakatok sa pintuan natin ay meron pong reason. Hindi lang sila kumakatok dahil wala lang. Hindi dahil gusto lang nila. Kundi yun ay ito'y ino-honor ng Lord upang sila ipagbuksan natin, upang sila ipakinggan natin, buksan natin ang ating mga sarili para po sa kanilang mga buhay. Maging silbi tayong sisidlan nila, maging silbi tayo na kanila po maging ilaw. Kaya tayo nandito sa sanlibutan upang maging ilaw ng ating pong kapwa. Kaya sabi niya po dito, sa pangatlo, sabi niya, kailangan mo din sila. Darating ang araw na hihingi ka din ng tulong sa iyong kapwa. Kaya tunay nga po na kailangan natin ang isa't isa. Dahil darating po talaga ang araw na kahit ayaw mo man, no choice ka. Lalapit at lalapit ka sa iyong kapwa. Lalo na kung ikaw ay nandun sa isang lugar na wala kang ibang karamay, wala kang kakilala, no choice ka eh. Kasi dayo ka nga lang eh. Kailangan mo makikipagsalamuha sa iba't ibang tao upang sila'y makuha mo yung loob, upang sila'y mapalapit mo. Upang sa oras ay meron kang malalapitan. Dahil kapag ang isang tao ay nagkakaisa, ay tunay nga na marami silang magagawa. Pero kapag nag-iisa lang, ay wala siyang kakampi. Wala siyang malalapitan kasi nag-iisa lang siya. Kaya dapat sa bawat pag-iisa, dapat ay magkaroon tayo ng kasama. At yun po yung kapwa po natin. Kaya yun nga po, kung bakit nga po kayo nagkaroon ng mga partner, kung bakit may mga asawa kayo, kaya po sila nandyan upang sila maging katuwang. Amen? Kaya rin po kami ni Pastor, kayo ay naging katuwang namin. Dahil nga, hindi natin magagawa ang mga bagay-bagay na hindi tayo marami. Kung tayo isa lang. Kaya sabi niya nga po dito, sa mga ngaral, chapter 4, verse 9 and 12, sabi niya, ang dalawang mabuti kaysa isa, mas maraming bunga ang anumang gagawin nila. Kaya tunay nga po na mas marami daw pong magiging bunga kapag marami po kaysa sa isa. Amen? Kaya kapag marami kayo, mabilis ninyong matatapos yung dapat ninyong gagawin. Pero kapag nag-iisa ka lang, matagal siyang matapos. Kaya sabi niya po dito, sabi niya, kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kaya tunay nga po na kapag meron kang kasama, kapag ikaw ay nadapa, ay tunay nga po na merong aalalay sa iyo. Merong magtatayo sa iyo. Kaya dapat ay sa ganung kalagayan ay magkaroon tayo ng pakialam. Kung sa gayon kapag tayo na nadapa, meron pong isang magtatayo po sa atin. Amen? Yun po yung naging dahilan kung bakit nakilala niyo po kami. Kung bakit kami ay naging leader ninyo. Upang sa gayon, kapag kayo nadadapa, mayroong magtatayo po sa inyo. Amen? At kapag kami naman ay nadapa, kayo rin po magtatayo po sa amin. Amen? Yun po yung dapat nating maunawaan. Hindi yung mga bagay na hindi porket leader na ay andun na yung matatag na siya, andun na yung kalagay na hindi na siya matitinag. No. Kahit leader po kami, meron pa rin po kami mga bagay na kami ay madadapa. Amen? At kapag kami ay nadadapa, dapat ay asahan po natin na nandyan po kayo upang sasalo. Amen? Hindi po natin dapat i-judge ang buhay po ng bawat isa. Dahil magiging katuwang ang buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya sabi niya nga po dito, kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kaya tunay nga po na sa kalagayan po natin, sa bawat pamumuhay po natin, kapag sa bawat pagsubok, sa bawat suliranin na pagdadaanan po natin, na tayo, lalo na tayo ng lalamig, kanino tayo lalapit? Sino yung lalapitan natin? Una-una nating lalapitan, una-una ang Diyos. Amen?
Upang ang Diyos ay gagawa siya, kikilos siya ngayon, hahanap siya ng tao na gagamitin upang ikaw ay mabigyan ng tanglaw. Upang ikaw ay makabangon doon sa dinadaanan mo. Amen? Ganun yung dapat yung matutunan natin sa ating pamumuhay. Na hindi dapat tayo maging makasarili. Kaya sabi niya po dito, lastly sa 12, sabi niya, kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pinipit, naghibla ay hindi agad malalagot. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay ipapakita po natin na kapag tayo'y nag-iisa sa ganun pong laban, ay tunay nga po na mahihirapan tayo. Pero kapag tayo ay marami, ay tayo po ay magtatagumpay sa bawat laban na atin pong haharapin. Kaya yun po yung mga bagay-bagay na sinasabi po natin dito po sa ating church, dito po sa itinayo ng Diyos na church niya. Hindi po ito magtatagumpay kung wala po kaming katuwang. Amen? Hindi po ito lalago kung wala pong katuwang ang bawat leader na itinayo ng Diyos. Dahil hindi naman po ito tatakbo kung wala pong magtuturo. Amen? Hindi rin po ito maglalaganap kung wala pong magpapalaganap sa labas, kung wala mga ngaral. Amen? Kaya ganun kahalaga ang salitang pagtutulungan. Ganun kahalaga ang pakikipagkapwa natin sa bawat tao. Kung paano tayo matuto na isaalang-alang ang bawat kalagayan ng buhay po ng bawat isa. Dahil kapag ikaw nandun sa pagkagapos na walang nagkakalas sa'yo, hindi ka makakalaya. Amen? Kaya dapat ay sa kabila ng pagkabilanggo mo, ay merong nagkakalas sa'yo. Amen? Yun yung sinasabi ng Lord na tayong kanyang mga anak, tayo yung ilaw. Tayo yung tanglaw. At ang ating trabaho ay yun yung kalasin yung mga tali na nakatali sa mga ginapos po ni Satan. Yun yung trabaho po natin. Kaya po tayo nandito. Ito yung purpose natin. Upang kalasan ang bawat kaluluwa na nakabilanggo. Kaya, ganun kahalaga na maipakita natin sa ating kapwa yung pag-ibig natin, yung pagmamalasakit po natin. Dahil kung hindi tayo makikipaglapit sa kanila, hindi po natin sila mapapalaya. Kasi ang maging katwiran po natin, hindi natin sila kilala. Ganun yung ating magiging pananaw. Kaya dapat, bilang mga anak ng Diyos, matuto tayo na makikisalamuha, matuto tayo na makikipag-isa sa buhay po ng bawat isa. Upang maipakita po natin yung ating pagkakalinga. Kung sinasabi na tayo ay church, dapat tayo ay nagkakalinga. Amen? Ganun dapat yung ating gagawin na pagtanggap sa napakaraming kaluluwa. Amen? Kaya muli po, sabi niya po dito sa Mateo, chapter 22, verse 39, at sa Pilipos, chapter 2, verse 4, at sa mga ngaral, chapter 4, verse 9 and 12. Kaya tunay nga po na sa ganun pong maikli na mensahe po ng Diyos, ay tunay nga po na ito magbibigay po sa atin ng paalala sa ating po mga sarili na tunay nga po lang hindi tayo dapat maging makasarili. Kundi tayo ay patuloy na magkakaroon ng puso, isang pusong tapat na mayroong totoong pag-ibig sa Diyos sa ating kapwa. Amen? Kaya sige po tayo pong lahat ay yumukat tumikit, tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Ama, na hindi kami magtatagumpay kung wala ka sa aming mga buhay. Kaya tunay nga po na salamat po at pinapakita mo sa amin ang bawat kahalagahan ng buhay po ng bawat isa po sa amin. Ang kahalagahan ng buhay po ng bawat isa. Ang kahalagahan ng bawat officers na tunay nga na sila ay naging katuwang ng mga pinili mo, Padre. Nalingkod mo sa pangunguna ng aming pong buhay ni Pastor. Tunay nga po, Ama, na patuloy na maging karamay, maging kaagapay namin upang lumago ng lumago ang church mong ito, Padre. Salamat po, Ama. Tunay nga po na sa bawat kaluluwa na dadahin mo. At tunay nga na magbubukas ka, Padre, ng pinto. Kaya salamat po sa pintuan na patuloy mong binubuksan, Padre. Tunay nga po, Ama, na lahat ng mga kaluluwa na naliligaw. At tunay nga po na abutin mo sa pamamagitan ng buhay ng mga officers, Panginoon. Dalhin mo, Padre, kanilang mga paa sa bawat kaluluwa. Natunay nga po na magkaroon ng kaligtasan ng buhay po ng bawat isa, Padre God. At ang salita mong ito, natunay nga po na ito'y babaon, Padre God, sa buhay ng iyong mga anak. Ito'y lalago sa bawat buhay ng iyong mga anak, Padre God.
Kaya maraming salamat po sa kabutihan mo. Maging sa mga wala po dito, Padre God, ng mga opisyo. Tunay nga na ikaw ang magbukas, Padre God, ang karunungan at pagbukas, Padre God, ng pagkakaunawa nila sa iyong harapan, Padre God. Kaya maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Kaya binabalik namin sa iyong karangalan, papulit pa salamat. Kung kadakilain ka, in Jesus' mighty name, everybody say, Amen, Amen.